Hello mga ka-bake and roll! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo nitong nagtitrending ngayon na hotdog overload buns. Ituturo ko rin sa inyo kung paano gumawa ng napakalambot na buns. Ayan, itong dough na ito pwede nyo gawin sa iba't ibang klase ng tinapay. Pwede nyo itong pang-start na business ngayong 2025 kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Una ay gagawin muna natin yung ating dough para sa ating napakalambot na buns. Dito sa ating mixing bowl, ilagay lang natin yung ating warm milk, sugar at saka yung ating instant yeast, then i-mix lang natin ito, then isunod na rin natin yung ating 3 large na egg, then haluin lang natin ito ulit, at saka ilagay na natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating bread flour at saka yung ating all-purpose flour. Ayan, gumamit ako ng combination ng ating all-purpose flour at saka ng bread flour. Then ayan, nilagay ko na rin yung ating salt. Then i-mix lang natin ito hanggang sa mag-form lang siya ng dough at wala na tayo nakikita ang mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, hindi ko pang makalimutan yung ating powder milk. Ayan, naglagay tayo dito ng powder milk para mas malinamnam yung ating tinapay. Then ayan, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa ganito na yung ating dough. Ayan, buo na siya at wala na tayo nakikita ang mga dry flour. Pwede na nating ilagay ngayon yung ating room temperature na butter. Kailangan ganyan siya. Medyo malambot na siya para mabilis siyang humalo dito sa ating dough. Pwede rin po nating masahin yung ating dough manually kung wala po tayong stand mixer. Add ko lang kung medyo nakikita nyo medyo dry pa yung inyong dough. Ayan, pwede po kayo mag-add ng liquid ng pakonti-konti hanggang sa nakikita nyo kanina yung texture ng ating dough bago po tayo naglagay ng butter. Ayan, kasi hindi po tayo pareho ng mga flour na ginagamit. Halimbawa kapag purong bread flour yung gagamitin nyo dito, pwede rin naman po. Wala naman po problema. Basta yung pag-add natin ng liquid, ayan, doon po tayo mag-a-adjust or magtatansya kung gaano siya kadami, kung mag-a-add pa tayo or hindi na. Lalo na kapag bread flour matakaw po siya sa tubig. And after ko siya nilagyan ng butter, ayan, continue lang natin yung pag-mix natin ng mga 8 to 10 minutes hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Ayan, kapag nakikita nyo hindi na siya masyadong dumidikit sa gilid ng ating bowl, ayan, ibig sabihin ready na yung ating dough. Naglagay lang ako dito ng konting oil dito sa ating mixing bowl, then ilagay na natin yung ating dough. Then syempre gagawin natin ngayon yung ating window pane test para masiguro po natin na ready na yung ating dough at malambot po yung ating tinapay. Stretch lang natin yung ating dough at kung kaya na natin siyang panipisin na hindi siya nagaanong napupunit, ibig sabihin ready na yung ating dough. Ayan, matibay na siya. Ito po talaga yung palatandaan na tama yung pagmasa natin ng ating dough or paghalo natin ng ating dough. At saka pag nagawa natin yung ating window pane test, ayan, yun po talaga yung sign na malambot po talaga yung kakalabasan ng ating tinapay. Tatakpan lang natin ito ngayon ng cling wrap, then paasahin lang natin siya na mga 45 minutes or hanggang sa magdoble na yung volume niya or yung size niya. After 45 minutes, ganito na kalaki yung ating dough. Ayan, remind ko lang pala, depende po din po dun sa ating area sa pagpapaalsa. Nando kapag medyo mainit sa inyong lugar, mas mabilis umalsa yung ating dough. Basta ang titingnan lang po natin, kapag nagdoble na yung size ng ating dough or ang volume niya, ibig sabihin pwede na yon. Then ayan, hahatiin lang natin ngayon yung ating dough sa parehong laki. Dito pala sa hotdog buns natin, bale jumbo size kasi ito, kaya ang ginawa ko, bale 80 grams ang bawat isang dough natin. Pero kung gusto nyong medyo maliit or kung gagamit kayo ng mas maliit na hotdog, pwede nyo siyang gawing 50 grams or 60 grams. Basta ito sa atin mas malaking size ito kasi malaking hotdog yung gagamitin natin. Then ayan, after natin siyang hatiin, bibilugin lang natin siya. Then tatakpan natin siya ng cling wrap ulit. And rest lang natin siya na mga 15 minutes. Then after 15 minutes, i-roll lang natin siya ngayon. Ayan, i-shape na natin siya para sa hotdog buns natin. Ayan, i-flatten lang muna natin siya para maganda yung texture ng ating tinapay. Kailangan walang air na natrap sa loob ng ating dough. Then babalik rin lang natin siya. Then ipipinch lang natin or panipisin lang natin yung kabilang dulo ng ating dough para mabilis siya mag-seal mamaya kapag i-roll natin siya. Ayan, iikutin lang natin siya, then i-press natin siya para magsara yung ating dough at wala pong mga hangin na matatrap sa loob. Hindi naman kailangan perfect, basta iikutin lang natin siya pahaba. Itong dough na ito, pwede natin siyang gawing multi-purpose dough. Ayan, pwede tayong gumawa dito ng iba't ibang klaseng tinapay. Pwedeng burger buns, pwede rin po ito sa cinnamon rolls, dinner rolls, at mga iba't ibang klaseng tinapay na may palaman. Ayan, pwede nyo gamitin itong dough na ito. Kasi napakalambot nitong dough na ito, kaya perfect siya sa lahat ng klase ng tinapay. Pwede rin po siyang gawing loaf bread. Basta pag sweet dough type, ayan, pwede natin siyang gawa ng iba't ibang klaseng tinapay. Pwede ito sa pandikoko, Spanish bread, or yung mga classic ensaymada na nabibili natin sa mga bakery. Ayan, pwede itong dough na ito. Then, ulitin na natin itong procedure na ito dito sa ating mga natira pang dough. Ganun lang din po yung gagawin natin.
Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking tray, din paalsahin lang natin siya ng mga 45 to 50 minutes or hanggang sa magdoble lang yung size niya. Then, ayan, kapag ganito na yung size niya, ayan, pwede na ito. Ilagay na natin siya, or lagyan natin pala siya ngayon ng egg wash. Ayan, meron tayo ditong 1 egg at saka 1 tablespoon na milk. Ayan, i-mix lang natin ito, then i-brush na natin ngayon yung ibabaw ng ating bread or yung ating dough bago po natin siya i-bake. Dito sa recipe na ito, makakagawa pala tayo dito ng 12 pieces na jumbo size na hotdog buns. I-bake na natin siya ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes or hanggang sa mag-brown lang yung ibabaw ng ating tinapay. Ayan, kung gusto nyong medyo mag-brown pa siya, ayan, mag-extend lang kayo ng 3 minutes. Ayan, ito medyo nag-brown siya. Then, ito pala yung size ng ating hotdog na gagamitin natin dito ha, ng jumbo size din siya. Steam lang pala ang gagawin natin dito para medyo healthy kasi kapag piprituhin natin, ayan, mas oily na siya or medyo oily na siya. Then, ang gagawin naman natin ngayon yung ating sauce or yung ating special sauce. Pero dalawang klase ng sauce yung gagawin natin dito, guys. Meron tayong yung simple lang at meron din tayo nitong special na sauce na gagawin natin. Ito, i-mix lang natin lahat ang ating mga ingredients dito. Then, hahaluin lang natin siya. Naglagay din ako dito ng Japanese mayo at saka ng sriracha or hot sauce. Ayan, pero kung gusto nyo medyo simplihan lang yung sauce natin, ayan, pwede naman gagawa din tayo ng simpleng sauce lang. Pero masarap din yung hotdog buns natin kapag masarap yung hot sauce na ilalagay natin. Ready na yung special sauce natin. Ayan, set aside lang muna natin ito. Then, gagawin naman natin ngayon yung simpleng sauce lang. Ayan, meron tayong mayonnaise dito. Then, naglagay lang ako ng cheese powder. Ito yung brand na ginamit ko dito. Nabili ko lang ito sa palengke. Ayan, pwede rin ito yung gagawin nyo or gagamitin nyo. Mix lang natin ito hanggang sa well combine lang sila. Then, pwede rin po kayo gumamit dito ng mayonnaise. Combination ng mayonnaise at saka ng ketchup. Ayan, pwede rin po yun. Ilagay ko lang siya sa piping bag para madali natin siyang i-pipe mamaya dun sa ating hotdog buns. Kasi konti lang naman siya, kaya sa piping bag ko na lang siya nilagay. Din ito naman yung ating ketchup. Pero kung ipang negosyo nyo, mayroon namang nabibili na lagayan ng mga sauce ng ating burger buns or ng hotdog buns. Then ito pala yung burger buns na gumawa din ako dito kasi may sobra na 60 grams. Ayan, pwede natin siyang gawing burger buns din. Ayan, napakalambot niya. Papakita ko sa inyo yung texture niya. Napaka moist din niya sa loob at hindi siya yung dry. Malalaman natin kapag tama lang yung alsa ng ating tinapay kasi hindi siya dry sa loob. Ayan, moist pa rin siya. At saka kahit pisilin natin siya, ayan, bumabalik talaga siya yung shape niya kasi nga saktong-sakto lang yung bake natin, saktong-sakto lang yung alsa, hindi siya nag-collapse. Ito naman yung ating hotdog buns. Ayan, sobrang lambot din niya. Syempre masarap yung kain natin kapag malambot yung tinapay natin tapos lalagyan pa natin siya ng masarap na palaman. Ito naman ay nag-extend ako dito ng 3 minutes para medyo mag-brown pa yung ibabaw ng ating hotdog buns. Ayan, pwede kayo mag-extend ng mga 3 minutes pa kung gusto nyo ganito talaga siya ka-brown. Pero babantay lang din natin para hindi siya ma-overbake or masunog. Ayan, moist pa rin yung loob ng ating tinapay kahit nag-extend tayo ng 3 minutes ng baking time. Pagkatapos natin siyang hatiin, ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating lalagyan. Ayan, pang fishball ata ito. Nabili ko lang ito sa palengke din. Yung mga gusto kong part, yung hinihiwalay natin yung ating tinapay. Natutuwa ako dahil sa sobrang lambot niya. Ayan, din ngayon ay mag-a-assemble na tayo ngayon ng ating hotdog buns. Ayan, ito na yung ating steam hotdog. Naglagay ako ng lettuce dito sa ating hotdog buns muna. Then, tsaka ko siya nilagyan ng hotdog. Pwede nyo rin pong i-fry yung inyong hotdog. Pero ako gusto ko yung naka-steam para hindi masyadong oily yung pagkain natin. Then, ayan, i-pipe na natin ngayon yung ating cheese sauce. Yung ginawa natin kanina na mayonnaise at tsaka nilagyan natin ng cheese powder. Then, dito pwede na kayo mag-add ng ketchup after nyo ilagay yung inyong cheese sauce. Kung gusto nyo simplihan lang, then ako dito, naglagay pa ako dito ng yung ginawa natin na special sauce. Then, ayun, i-pipe lang din natin siya sa ibabaw. Etong kada isa nito, pwede natin siyang ibenta ng 60 to 70 pesos kada isa. Kasi may labor tayo dito, guys. Ay gumawa ng tinapay. Ayan, syempre mag-add tayo dito ng labor fee. Then, ayan, gumawa tayo ng special sauce. Pero, depende pa rin po yun sa gagamitin natin ng mga ingredients. Mas maganda kung mag-costing pa rin po tayo. At depende din po yun kung nangungupahan po tayo ng pwesto or naka-home base lang po tayo. Kasi ako dito sa amin, ayan, home base lang po talaga ako kasi may baby po ako. Kaya, hindi po ako pwedeng kumuha ng pwesto. Kaya,
Ayan, bahay lang po talaga din. May mga contact lang ako, may mga reseller ako, kaya ganun lang po yung ginagawa ko. Ito na lahat, yung hotdog buns natin. Ayan, last pala nilagay natin yung cheese since na overload siya. Ayan, madaming cheese ang ilagay natin. At hindi mawawala yung taste test natin. Ayan, titikman na natin ngayon yung ating hotdog overload buns. Ayan, tinapay pa lang, panalong-panalo na dahil nasa pakalambot ng ating pinaka-base na tinapay. Then, lagyan natin siya ng fresh na lettuce, tapos overload na cheese. Sobrang sarap. Then, yung ating napakasarap na sauce na ginawa natin, na tatlong klaseng sauce, ketchup, yung special sauce, at saka yung ating cheese sauce. Kaya, try nyo natin yung recipe na ito at sigurado kung papatok ito ngayon sa inyong pangnegosyo ngayong 2025. Ayan, umpisahan nyo na guys. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.